Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Ang Gintong Haplos ni Midas. Ito ang kwento ni Haring Midas. Ilang siglo na ang nakalipas, may isang kaharian. Pinamumunuan ito ng haring nagngangalang Midas. Sabi nila, napakarami niyang pag-aaring ginto na kaya nitong bilhin ang isang buong syudad. Mahal na mahal niya ang kanyang mga ginto, pero walang nakakakita sa pag-aari niyang ginto. Kaya takantaka ang mga nasa kaharian kung saan niya maaaring itago ang mga ginto. Saan kaya itinago ng hari ang napakaraming ginto? Malay ko sa kanya. Meron bang tao na nagmamay-ari ng ginto at ayaw man lang ipagmalaki ito? Ang totoo, tinatago ni Haring Midas ang kanyang mga ginto sa isang bartolina sa ilalim ng palasyo. Araw-araw siyang pumupunta rito para bilangin ang pagkarami-raming gintong barya at bareta. Nalilibang naman ang kanyang asawa sa kanyang ginagawa at binibiro pa ito. Mahal, hindi dapat binibilang ang ginto araw-araw. Sige ka, baka lalong mabawasan yan. Huwag mo nga akong biruin ng ganyan. Hindi mo ba alam kung gaano kahalaga ang ginto? Tignan mo yung gintong kwintas na suot mo. Napakaganda, hindi ba? Kumukuti-kutitap. Oo, napakaganda nga nito. Pero kahit gaano pa kamahal yan, hindi nito mababayaran ng ating kaligayahan. Ang kaligayahan ko, mabibili. Hindi mo maintindihan. Meron pa bang mas gaganda pa sa mga gintong ito? Hindi sang-ayon ang reyna. Pero alam rin niyang walang saysay na makipagtalo sa kanyang asawa tungkol dito. Lalong tumindi ang pagmamahal sa ginto ng hari sa paglipas ng panahon. Sa sobrang hilig niya sa ginto, pinangalanan niya ang kanyang anak na si Marigold. Mahal na mahal ng hari ang kanyang anak. Masayahing bata si Marigold at natutuwa siya kahit sa mga munting bagay sa paligid. Lagi niyang tinatawag ang kanyang papa. Papa, tignan niyo po. Ang ganda ng mga bulaklak, diba? Ang ganda ng araw na to. Tignan niyo po, pati yung patak ng ulan kumikinang din. Pero hindi pa rin yan kasing kinang ng ginto. Hindi mo maintindihan, anak. Sige, maglaro ka na lang muna dyan. Katulad din ng reyna, hindi maunawaan ni Marigold kung paano naging mas maganda ang ginto sa mga bulaklak. Sa paglipas ng panahon, nagiging madalas ang pagpunta ni Haring Midas sa kanyang bartolina para paulit-ulit bilangin ang kanyang mga ginto. Isang umaga, dumating ang mga kawal kasama ang isang matandang lalaki papasok sa palasyo. Simple lamang ang lumang damit ng lalaki. Napansin din ni Haring Midas na walang suot na sapatos ang matanda. Sino ang lalaking ito? Mahal na hari, nakita namin siyang pakalat-kalat sa kalsada. Naliligaw daw siya at walang lugar na matuluyan. Mukhang galing pa siya sa malayong lugar. Naliligaw ba kamo? Maghanda kayo ng kwarto para sa kanya. Bisita natin siya hanggat hindi natin nahanap kung saan siya nakatira. Paglipas ng mga araw, nalaman ng hari ang lalaking iyon ay si Silenus. Pero ang hindi niya alam, matalik na kaibigan ito ng Diyos ng kagubatan. Maayos ang pagpapatuloy kay Silenus sa palasyo. Parang hari rin ang turing sa kanya at binigyan ng lahat ng kailangan niya. Ilang linggo pa, nahanap na rin ang tirahan ni Silenus. Oras na para umuwi ang matanda. Nang sumunod na gabi, nakaupo ang hari sa bartolina at nagbibilang ng ginto. Bigla na lamang, ano to? Diyos ko! Sino ka? At anong ginagawa mo dito? Ako ang Diyos ng kagubatan, Midas. Ha? Bakit mo ako kilala? Siguro na nakawin mo ang mga ginto ko! At anin ko naman ang ginto. Walang silbihan sa akin. Andito ako para magpasalamat. Ganun ba? Magpasalamat. Mabuting kaibigan ko si Silenus. Midas, alam kong kinukupkup mo siya dito at namamangha ko sa iyong kabaitan. Narito ako para tuparin ang kahit anong hihilingin mo. Sabihin mo, anong gusto mo? Hindi makapaniwala si Midas sa kanyang narinig.
Pwede siyang humiling ng kahit ano, pero alam na niya ang kanyang gusto. Gusto ko ng isang barkong puro ginto. Hindi. Isang bahay na puro ginto. Hindi. Kulang pa rin yun. Teka, alam ko na kung anong gusto ko. Bigyan mo ko ng gintong haplos. Gusto kong maging ginto ang lahat ng mahawakan ko. Tutuparin ko ang iyong kahilingan. Pagsikat ng araw bukas, magiging ginto ang lahat ng hawakan mo. Pero tandaan mo, mahal na hari, hindi yun ang tunay na kaligayahan. Hindi mabibili ng ginto ang kaligayahan. Paano maunawaan ng isang katulad niya ang halaga ng ginto? Ako na ang magiging pinakamayaman at pinakamasayang tao sa mundo! Hindi makatulog si Haring Midas ng gabing iyon. Hindi siya makapaghintay sa pagsikat ng araw. At sumikat na nga ang araw. Sabik na sabik si Haring Midas na subukan ang kanyang gintong haplos. Ang sarap sigurong matulog sa isang kamang gawa sa ginto. Sino sa mundo ang may ganitong kapangyarihan? Sinimulang hawakan ni Haring Midas ang lahat ng makita. Hindi ko na kailangang itago pa ang aking mga ginto. Doon tayo sa labas. Gawin nating ginto ang buong palasyo. Naglakad siya sa palasyo at hinawakan ang lahat ng kanyang makita. Pumunta siya sa hardin at ginawang ginto ang mga puno at halaman. Ay, nakakapagod palang tumakbo-takbo dito sa palasyo. At kailangan ko pang gawing ginto ang buong kaharian. Siguro pwede akong gumawa ng prosesyon para ipakita sa lahat ang aking kapangyarihan. Nakakagutom pala ito. Kakain na lang muna ako. May mga prutas, isda, karne, at iba't ibang klase ng pagkain sa hapag na nakahanda para sa hari. Wow! Parang piyesta dito. Mukhang masarap ito ah. Ha? Teka, nasaan ang tubig? Nauuhaw na ako. Teka, anong nangyari dito? Nakaramdam ng kaba at takot si Haring Midas. Isa-isa niyang hinawakan ang mga pagkain at gamit sa lamesa. At laking gulat nang makita na nagiging ginto ang lahat ng kanyang mahawakan. Ano na lang ang kakainin ko ngayon? Nauuhaw pa ako. Anong maiinom ko? Hindi ako pwedeng kumain o uminom ng ginto. Ganito ba mamamatay ang pinakamayamang hari sa mundo? Labis na nalungkot ang hari. Tinitigan na lamang niya ang mga pagkaing wala nang pakinabang sa kanya. Bigla na lamang dumating ang kanyang anak galing sa hardin. Papa! At bago pa makapag-isip ang hari, Hindi! Marigold! Marigold! Anak ko! Hindi! at gano'n na lamang, naging munting gininto ang estatwa ang anak niyang si Marigold. Maganda pero walang buhay. Hindi siya humihinga at hindi gumagalaw. Nadurog ang puso ng hari. Hindi niya na makakasama ang mahal niyang anak. Oh, hindi! Anong nagawa ko? Marigold, paano na ako magiging masaya? Marigold, ang aking munting prinsesa. Magsalita ka! Labis ang pagluha ni Haring Midas. Pumunta siya sa Bartolina at humingi ng saklolo. Oh, Haring Midas! Anong problema? Bakit parang malungkot ka? Ilang oras pa lang mula nang makuha mo ang iyong kapangyarihan. May gusto ka pa bang hilingin? Diyos ko! Patawarin mo ko! Anong silbi ng ganitong kapangyarihan kung mawawala sa akin ang anak ko? At anong gagawin ko sa pagkain gawa sa ginto? Hindi ko makakain yun. Aanin ko ang tubig na gawa sa ginto. Hindi ko maiinom yun. Ang anak ko, ang tunay kong kaligayahan. Pero ngayon, hindi na siya makapagsalita. Anhin ko ang lahat ng ginto kung hindi ko na masisilayan ng kanyang ngiti.
Pakiusap, Panginoon. Kunin mo ang lahat ng ginto. Kunin mo na ang lahat. Pero ibalik mo sa akin ang anak kong si Marigold. Nauunawaan ko na hindi mabibili ng ginto ang kaligayahan. Haring Midas, natututunan mo ang isang napakalagang aral sa buhay. Mauubos ang ginto, pero ang pagmamahal at pagmamalasakit ng mga taong nagmamahal sa atin, hindi iyon nauubos. Hindi iyon namamatay. Kunin mo ito. Nasa loob niyan ang mahiwagang tubig. Ipapawalang bisa nito ang iyong gintong haplos. Ipatak mo yan sa mga nahawakan mong naging ginto. Salamat! Maraming salamat, Panginoon! Agad pinuntahan ng hari ang kanyang anak at pinatakan nito ng mahiwagang tubig. Nabuhay muli ang prinsesa. Niyakap siya ni Haring Midas. Ano pong nangyari rito? Wala naman, anak. Itatama ko na ang lahat ng ito. Pinatakan ni Haring Midas ang lahat ng kanyang nahawakan na naging ginto. Nagsawa siya sa kinang ng ginto at hinanap ang gaspang ng kahoy. Pumunta sila ni Marigold sa hardin at nilagyan ng mahiwagang tubig ang mga puno, halaman at bulaklak. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang ganda ng kalikasan. Marigold, tignan mo! Ang ganda ng mga bulaklak, di ba? Ang ganda ng araw na ito. Tignan mo, pati ang patak ng ulan kumikinang din. Opo, Papa. Nang maibalik ang lahat sa kanilang anyo, naupo sa hapagkainan si Haring Midas kasama ang kanyang anak at asawa at masaya silang nagsalo-salo sa kainan. Ngayon lamang niya nalasahan ang masasarap na pagkain sa mesa. Pinawi niya ang kanyang uhaw ng ilang baso ng tubig habang tuwang-tuwa sa kanya ang reyna at ang prinsesa. Hindi na rin niya binilang ang kanyang ginto sa loob ng Bartolina. Naglaan siya ng oras para sa kanyang pamilya at pinahalagahan ang mga simpleng bagay sa paligid niya. At siya na nga ang pinakamayaman at pinakamasayang hari sa buong mundo.